Sisilipin na ng NBI ang CCTV footage sa condo unit ni Rian Ramos at Michelle D. Aligasyong pambubugbog sa driver. So these allegations are very, very untruthful and false. Ako nilang hinawakan, tapos binugbog agad ako doon sa loob. Dami po nilang ginawa sa akin. Tapos noon, binugbugan naman ako. Kumihi, hindi ako pinapaihi. Sabi sa akin, sige, ihi ka dyan. Tapos inumin mo. Usap-usapan ngayon sa social media ang mabigat na reklamong isinampa ng isang driver laban sa kilalang modelong si Michelle D. at sa negosyanteng si Rian Ramos. Hindi ito simpleng balita lamang dahil ang mga detalye ng pambubugbog at pagpapahirap na naranasan ng biktima ay talaga namang nakakangit-ngit at mahirap paniwalaan. Nagsimula ang lahat sa isang nawawalang gamit na naging mitya ng ilang araw na pananakit sa loob mismo ng isang kondominium sa Taguig. Mula sa pananakal, pagbuhos ng chemical sa katawan, hanggang sa pagtalon ng biktima mula sa ika-39 na palapag para lamang makaligtas, isa-isang lumabas ang katotohanan. Pero ang malaking tanong na gustong malaman ng lahat, ano nga ba ang halaga ng hinahanap nilang gamit para umabot sila sa ganitong karahasan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa salaysay ng biktima na siyang naging basehan ng pagsasampa ng kaso, ang ugat ng gulo ay ang nawawalang film o mga litrato na pilit na hinahanap sa kanya. Paulit-ulit siyang tinatanong ni Rian Ramos kung nasaan ang gamit na ito dahil mahalaga raw ang mga de-develop na film na ito. Kahit anong paliwanag ng driver na wala sa kanya ang hinahanap nila at ibinigay na niya ito sa mga guwardiya, hindi pa rin siya pinaniwalaan. Sinabihan pa siya na ibigay na ang gamit para hindi na lumaki ang problema, pero dahil wala naman talaga siyang maibigay, doon na nagsimulang maging madugo ang sitwasyon. Noong madaling araw ng June 17, pagkatapos nilang dumating sa kanilang tinutuluyan, hinarang agad siya ng mga bodyguard na sina Ian at Ping. Dito ay agad siyang hinawakan at pinagtulungang bugbugin kahit na siya ay nagmamakaawa na. Ang mas masakit pa rito, ayon sa biktima, ay nakisali rin sa pananakit ang kanyang mga amo. Sinabi niya na sinampal at binatukan siya ng ilang beses ni Rian Ramos habang siya ay pinapaamin sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Sa tindi ng mga suntok at sipa na natanggap niya, ilang beses siyang natumba mula sa kanyang kinauupuan pero hindi pa rin sila tumigil. Abot-abot ang naging pagmamakaawa ng driver pero tila walang awa ang mga tao sa paligid niya. Kahit noong gusto niyang umihi ay hindi siya pinayagan at sinabihan pa siya na inumin na lang ang sarili niyang ihi. Dahil sa takot at sa narinig niyang plano na tatapusin na ang buhay niya, napilitan siyang gumawa ng isang mapanganib na desisyon. Tumalon ang biktima mula sa ika-39 na palapag ng gusali. Nakahawak siya sa mga kable sa labas hanggang sa makababa siya sa ika-25 palapag kung saan siya ay nakapasok sa bintana ng ibang unit. Akala niya ay tapos na ang hirap niya nang makarating siya sa baba, pero muli siyang nahuli ng mga bodyguard at ibinalik sa taas para ituloy ang pagpaparusa sa kanya. Noong sumunod na araw, lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating si Michelle D. Isinalaysay ng driver na pinaghubad siya ng damit at binuhusan ng alkohol sa buong katawan habang tinatakot na susunugin. Sinabi raw sa kanya ni Michelle na maglalaro lang sila, pero ang laro pa lang ito ay ang pagtusok sa kanyang mga mata gamit ang mga daliri habang nakatingala ang kanyang ulo. Ayon sa bagong testimonya ni Totoy, tila ginamit pa ni Michelle D. ang pagkakataon para gumawa ng eksenang magmumukha siyang biktima. Kinuha raw ni Michelle ang kamay ng driver at pilit na idiniin sa sarili niyang leeg. Sinasabihan daw siya na gusto lang niya makipaglaro habang pinipilit na palabasin na sinasaktan siya ni Totoy. Sa gitna ng takot at pag-iyak ng biktima, dumating naman ang 3 abogado na ang tanging pakay ay hanapin pa rin ang nawawalang film o mga litrato. Dito na pumasok ang mga pulis sa kwento, pero imbes na tulungan ang duguan at bugbog na biktima, tila naging kakampi pa sila ng mga suspek. Nang umakyat ang mga pulis sa kondo, tinanong lang nila si Totoy kung nasaan ang gamit. Dahil wala siyang maibigay,
dinala siya sa istasyon ng pulis sa Makati. Pero bago pa man siya isailalim sa medical examination, binigyan na siya ng babala ng mga pulis. Sinabihan siya na huwag sasabihin na binugbog siya para raw mabilis ang proseso at hindi na sila abutin ng gabi. Isipin ninyo, ang mismong mga pulis na dapat ay nag-iimbestiga sa krimen, sila pa ang nag-utos sa biktima na itago ang katotohanan. Hindi rin natapos ang pananakot sa loob ng kulungan. Noong sumunod na araw, pinuntahan siya ni Michelle at ng kanyang bodyguard sa istasyon para muling pilitin na umamin. Kahit nasa likod na ng rehas si Totoy, hindi pa rin siya tinantanan. Ang mas malala pa, may mga pulis din daw na nanakit sa kanya sa loob mismo ng presinto. Habang dinaranas niya ang lahat ng ito, may mga tao ring pumunta sa kanyang pamilya. Kinuha ang cellphone ng kanyang asawa at kinuha pa ang mga litrato ng kanyang mga anak at apo. Binigyan sila ng bagong cellphone pero laking gulat nila nang mapansin nilang tila may tracking device ito dahil tumutunog ito tuwing aalis sila ng bahay. Para silang laging sinusundan at binabantayan ang bawat galaw. Dahil sa tindi ng takot para sa kanyang buhay at sa seguridad ng kanyang pamilya, lumapit na si Totoy sa National Bureau of Investigation o NBI sa tulong ng grupong VACC. Dito niya naidetalye na 3 araw siyang ikinulong sa loob ng condo unit habang paulit-ulit na sinasaktan. Mariin niyang itinanggi na kinuha niya ang sinasabing angpaw na may lamang mga sensitibong larawan. Sabi ni Totoy, kung nakuha niya man ito, ibibigay na niya ito noong unang beses pa lang siyang sinaktan para lang matigil ang bugbog. Pero dahil wala naman talaga sa kanya, wala siyang magagawa kundi tiisin ang lahat. Sa ngayon, hindi lang sina Michelle D. at Rian Ramos ang nahaharap sa demanda, kundi pati na rin ang mga bodyguard at mga miyembro ng PNP na nakisawsaw sa pang-aabusong ito. Sa pagpapatuloy ng usapin na ito, lalong bumigat ang mga paratang laban sa kampo ni na Michelle D. at Rian Ramos nang dumating ang PETSA ng January 19. Ayon sa biktima na si Totoy, dinala siya sa istasyon ng pulis hindi para protektahan, kundi para sampahan ng kasong qualified theft o pagnanakaw. Pero sa loob mismo ng presinto, parang hindi pa sapat ang hirap na dinanas niya sa kondo dahil nakaranas muli siya ng pananakit mula sa mga autoridad. Ikinuwento ni Totoy ang isang tagpo kung saan pinabubuka ang kanyang mga kamay. Akala niya ay may pagsusuring gagawin pero bigla na lang daw siyang hinampas ng isang bagay na parang yantok o kawayan na ginagamit sa arnis. Sa tindi ng lakas ng pagkakahampas, agad daw namula ang kanyang balat at lumabas ang dugo. Hindi pa doon natapos dahil may isa pa raw pulis na pumasok at bigla na lang inapakan ng madiin ang kanyang paa gamit ang mabigat na sapatos na pang-combat habang siya ay tsinelas lang ang suot. Isipin ninyo, sa loob ng isang pasilidad ng gobyerno na dapat ay ligtas ang sinuman, doon pa nangyari ang ganitong klaseng pagmamalabis. Noong January 22, sa wakas ay nakalabas din si Totoy mula sa kulungan matapos ibasura ng Makati Prosecutor's Office ang kasong pagnanakaw na isinampa laban sa kanya. Sa puntong ito, hindi na nagdalawang isip ang biktima na ipakita ang lahat ng kanyang mga sugat at pasa na nakuha niya mula sa ilang araw na pagmamalupit. Hindi lang pala sina Ramos at D ang sangkot dahil isinama na rin sa reklamo ang isa pang beauty queen na si Samantha Panlilio na di umano ay nakisali rin sa pananakit sa kanya. Dahil sa bigat ng mga ebidensya at mga tinamong sugat ni Totoy, formal na niyang pinirmahan ang kanyang reklamo sa NBI para panagutin ang lahat ng mga nasa likod nito. Siyempre, hindi rin nanahimik ang kampo ni na Ramos at D. Ayon sa kanilang abogado, hihintayin muna nilang makuha ang kopya ng reklamo bago sila magbigay ng buong sagot sa mga paratang. Itinatanggi nila na nagkaroon ng illegal detention dahil katwiran nila, doon din naman daw nakatira si Totoy sa kondo bilang driver ni Ramos. Giit pa ng kanilang panig, baka gumaganti lang daw ang driver dahil sa kasong isinampa nila laban dito. Mayroon din daw silang hawak na mga medical certificate at mga litrato noong araw na arestuhin si Totoy na magpapatunay na wala siyang mga sugat o pasa noong panahong yon. Malinaw na magkaiba ang kwento ng dalawang panig at dito na tayo papasok sa mas malalim na pagsusuri.
Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Sa isang banda, may isang driver na handang tumalon mula sa ika-39 na palapag dahil sa takot sa kanyang buhay. Sa kabilang banda naman, may mga sikat na personalidad na nagsasabing biktima lang sila ng paninira at pagnanakaw. Bilang mga tagapanood, ano ang inyong opinyon sa kasong ito? Naniniwala ba kayo na ang isang simpleng trabahador ay kayang gumawa ng ganitong kwento laban sa mga makapangyarihang tao? O sadyang may mga nangyayari talaga sa likod ng mga saradong pinto ng mga mararangyang kondo na hindi natin nalalaman? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba dahil mahalaga ang boses ng bawat isa sa paghahanap ng hustisya, at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.